Sir, yung Pacific Orient, nakukonect lang po sa inyo, sir, yung plate, yung Special Plate 7. Can you confirm po kung sa... Tapos nakita ko rin na nagbayad na ng fine. So, iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at Sa kapatid niyo po ba yun? Or sa brother niyo yung sasakyan, sir? andun na sa LTO yung mga documents no? So, iwan na lang natin sa LTO. I think that's and meron na rin sa pagkaalam ko hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila. So, I think iwan na lang natin to. Nagsalita na si Senator Win Gatchalian hinggil sa pagkakasangkot ng kanilang pamilya tungkol sa isang SUV na ilegal na gumamit ng EDSA busway. Sa isang ambush interview sa senador kahapon, November 7, natanong siya ng media kung kapatid nga ba niya ang may-ari ng naturang sasakyan na mainit na pinag-uusapan ngayon. Wala namang naging kumpirmasyon o pagtatanggi mula sa naging pahayag ni Senator Win. Sir, yung Pacific Orient, nakukonect lang po sa inyo, sir, yung plate, yung Special Plate 7. Can you confirm po kung sa family, sa kapatid niyo po yung... Kahapon nanood ako ng news at nakita ko na yung representative ng company may statement na, tapos nakita ko rin na nagbayad na ng fine. So, iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at ano yung kanilang gagawin. Pero is it your... Sa kapatid niyo po ba yun? Or sa brother niyo yung sasakyan, sir? Andun na sa LTO yung mga documents no? So, iwan na lang natin sa LTO. I think that's and meron na rin sa pagkaalam ko hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila. So, I think iwan na lang natin to. Posible po kayang sa inyo yung plate, pero nagamit lang po ng kapatid niyo. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Andun na sa LTO. Andun na siya, kaya mahirap naman mag-comment habang nag-iimbestiga sila. And the LTO naman ay on top of this situation. Sorry, sir, pero nakausap niyo po yung brother niyo or yung father po ninyo, yung driver? Let's leave it at that for now. Sir, balak daw po bawasan na lang yung plate para po sa mga lawmakers. Any comment on that? Decision na ni SP yan. I think si SP will know the best. Alright? Thank you. Thank you. Matatandaang nitong Miyerkules, November 6, iniharap na ng Land Transportation Office ang driver ng naturang sasakyan na kinilalang si Angelito Edpan sa media. Kaya nandito para tungkol doon sa nangyari sa November 3 doon sa EDSA. Ako po ay nagkasala sa yung paglabag sa regulasyon ng batas na pumasok po ako sa EDSA. Ako po ay tumingin ng pasensya. Hindi ko po gusto na yung ginawa ko sa aking pagkakamali. Hindi ko po ninais na makasakit sa enforcer na pumara sa akin. Kaya ako po humingi ng pasensya po. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, nakaregister sa isang kumpanyang Orient Pacific Corporation ang naturang viral SUV. Sinabi rin ni Senator Raffy na kamag-anak umano ng isang senador ang sakay ng naturang SUV na dumaan sa EDSA busway sa Guadalupe kamakailan. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Not related? Related ito sa isang senador. Pero hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan. Senador, baka hindi niya alam. Sino po ba yung senador, sir? Sir, nakausap niyo po ba yung senador? Nakausap niyo na yung senador? Nakausap mo si Senator Sherwin? Sir, nakausap niyo po ba siya? Yung senador, today, hindi. Pero noong mga nakarang araw, biro-biroan, nilapitan ko yung ilan sa mga senador na alam ko na merong puti na SUV. Sinabi nila na hindi ako yan, hindi ko ako yan. And true enough, hindi nga talaga sila. Dahil kamag-anak ka ng isa sa kanila. Kamag-anak ang sakay, sir, ng Escalade? Kamag-anak. Yung VIP nasa likod, kamag-anak ng senador.
Tingnan nyo lang ang picture. Ano bang itsura doon sa picture? Matanda ba? Ha? Green Meadows ata eh. Sir, tama yung kumakalat na picture na mansion dun sa... Ano po? Tama yung kumakalat na picture na sa tatay ng isang senator. Hindi ko alam. Basta pinost ko rin sa Facebook ko yon, yung mukha niya medyo may edad na. Tinatanong niyo kung taga saan? Green Meadows daw. So sir, paano yun? Fake ba talaga or hindi yung protocol plate na gamit nung... Sabi ng LTO fake. But that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya humingi sa kanyang kamag-anak? Na maaari, hindi, walang permiso siguro, in fairness naman dun sa kamag-anak, wala siyang permiso, kinuha lang niya dahil kamag-anak nga. And I don't think na kinunsinti ng kamag-anak yung ginawa niya. To be fair, doon sa kamag-anak. Sir, but how did the kamag-anak have access to that plate? Kasi di ba yung kami senador binibigyan ng plate kung gusto namin. And then itong si kamag-anak, mamaya dumalaw sa bahay, nakita niya sa garay, uy, akin na lang to, hindi mo pala ginagamit, akin na to, kinuha. Sige, sa iyo na. Sir, pwede po ba talaga yun na ipagamit ninyo? Bawal. Na hindi sa kanya? Hindi transferable yung... You have to be in the vehicle. Yes. Dapat yung protocol plate na in-issue sa isang senador, dapat senador lang ang may karapatang gumamit nun at hindi mo pwede i-transfer sa mga kamag-anak. Not even to your children, even to your wife. Sir, sabi kahapon ni SP, Sir, sabi ni SP, yung nagsakay tapos na ihatid, di ba? but with your understanding, sir, dapat senator lang gumagamit. Para sa akin, well, correct me if I'm wrong, if the SP said na pwedeng ipahiram sa wife, then maaaring tama siya. Pero for me, personally, like I said, correct me if I'm wrong, dapat hindi transferable privilege, dapat yung senador lang. At kung sakali mang gagamitin ni wife o ni son, ni daughter, dapat nandun si senador. So sir, kung maghahanda kayo ng inquiry, papatawag niyo yung relative ng isang senador? Ang masasabi ko lang, nung pumutok tong balita sa news, una, yung mga senador na alam kong may puting Escalade o may puting SUV, Escalade na SUV, isa-isa nilapitan ko at tinanong ko, pabiro, baka ikaw yun, baka ikaw. Lahat silang sabi, hindi ako yun, hindi ka yun. And then naniwala ako. And then sa pag-further investigate ko, nalaman ko na kamag-anak. Sir, kung tataasan yung multa, isusulong niya rin po ba? So, doon yung mga lumalabag doon sa bus. Dapat taasan ng multa. Kasi sa ngayon, malit lang multa, 5,000? 10? 5? Ba't di natin gawin 50,000?